Good morning. Let's talk about depression. No? Ano ba yung depression sa mga bagong kaalaman ngayon? No? I'm a follower of Therapy in a Nutshell. I love Emma. One of my dreams is to actually talk to her and or probably sana makakolab, no? So, she's American, Pinoy. So sana ma-translate ko yung mga sinasabi niya sa Pinoy setting at yung mga Pinoy talaga, no? Na mga lalo na yung mga followers ko. So this is about depression. My name is Jeremy. I talk about anxiety disorder and other mental condition based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Hindi po ako doktor. I'm not a health professional. I don't even practice psychology. No? Sinishare ko lang yung mga kaalaman ko base sa aking background sa psychology, yung aking certificate, at yung aking mga research, yung mga hilig ko sa panonood ng science, no? Science kasi importante po yung tamang kaalaman. So ano yung sinasabi nila? Sabi ni Emma dun sa kanyang vlog, 3 minutes lang ito kasi gusto ko 3 minutes lang mabilis, ano? Na na-disprove na daw yung low serotonin na konsepto kung bakit nalulungkot yung mga tao. Ang totoo, according daw kay Charles Rayson na book, ang ang pinanggagalingan ng depression is yung pag-flip ng switch mo mula sa I can handle this, kaya ko ito, nag-flip sa I can't, hindi ko to kaya. Okay? Hindi ko to kaya. So, kailangan natin maintindihan muna yon na yung body's response no, sa danger ay fight, flight, freeze response. Kapag ang fight, kapag nakita ka ng kalaban, kaya mo, lalabanan mo siya. Okay? Pag medyo malaki yung kalaban mo, tatakas ka. Kapag sobrang laki talaga na talagang wala ka na magagawa, isipin mo kung isa kang naka-encounter ka ng leon, no, tigre at wala kang tatakasan, nag-freeze response ka. No? Nag-freeze response ka or shut down. Diyan pumapasok yung mga depersonalization, derealization, kinoconserve mo na lang yung energy mo na, sige. So, sa mga hayop, ang tawag doon, tonic immobility. Nakakita kayo ng mga millipede na pag ginalaw mo, I'm not sure, millipede ba tawag doon? Yung uod na maraming paa. Hindi naman centipede kasi yung millipede ata. Basta yung bulate na yun, pag ginalaw mo, nagre-ring siya. So, yun yung kanyang response sa danger. So, sa ating mga tao, yun daw ay depression. Tayo ay nag-curl, na higa na lang tayo, matutulog na lang tayo, hindi na tayo gagalaw. So, yun ang equivalent sa tao. So, that is depression daw. Okay? So, marami pang iba, no? Maraming pinanggagalingan nun kung bakit. Halimbawa, pwede yun, yung kaninang sinabi ko na you are, ay, nag 3 minutes na. Sige, gawin na natin, sabihin natin 10 minutes. Sige, 10 minutes. Okay. Pwedeng halimbawa yung talagang na-overwhelm ka na, hindi mo na kaya. Nagsa-shutdown ka na. Pwede rin yung mga problemang pakonti-konti, no? Tapos hanggang lumalaki na hindi mo na na-manage, parang siya sumabog na sa sarili mo na nag-withdraw ka na lang. So, that becomes depression. Okay. So, ano daw ang solution? Okay? Hindi kaya ito sa ganitong kabilis na video lang, pero bibigyan ko lang kayo ng idea para mabigyan kayo ng pag-asa kung ano. Usually, kailangan patunayan mo sa katawan mo that you are safe. No? So, nung panahon dati, leon yung nakakaharap nila. Ngayon, kasi yung mga sinaunang tao na mga cavemen, yung mga simpleng pamumuhay lang na mag-hunt lang sila ng food, namana kasi natin yan hanggang ngayon, tao pa rin naman tayo, di ba? So ngayon, ang nangyayari sa atin, meron tayong mga big deliverables, meron tayong bar exam, board exam, meron tayong exam sa school, meron tayong presentation sa office, meron tayong big project na ang hirap trabahuin, meron tayong mga utang sa buhay, may sakit yung mga kamag-anak natin. So, na-overwhelm tayo na parang wala tayong solusyon. Okay? So, una, kailangan maintindihan natin na may response yung katawan natin doon. Nagsha-shutdown tayo. So, ano yung mga solusyon? Mabilisan lang ito ha.
By the way, kung gusto niyo ako makausap, you can message me sa Facebook, Anxiety Disorder Philippines. You can follow me kung gusto niyo ng mga libreng kaalaman at sa oras niyo pa. Hanapin niyo yung pangalan ko, Jeremy Hamili. Yung Jeremy ko, Jeremie, hindi MY. Okay? Ang surname ko, apelyido ko is Jamili, Hamili. Okay? Hanapin niyo yon sa YouTube at sa TikTok. Okay? Para sa oras ninyo at libre siya, magkaroon kayo ng tamang kaalaman kasi ang tamang kaalaman ay nakakatulong. No? Paano nakakatulong yon? Halimbawa, doon sa likod ng pinto, nandun yung boyfriend, girlfriend, anak mo, gugulatin ka. Okay, nasa likod siya ng pinto. Dahil hindi mo alam, magugulat ka. Ngayon, kung nakita mong doon sa butas na may, ay, gugulatin niya ako, sa tingin mo ba, ganun pa rin yung reaction mo nung hindi mo pa alam? So, ibig sabihin, kung may alam ka, nakokontrol mo na ngayon yung iyong feelings kasi alam mo na eh. At dapat yung alam mo ay katotohanan. Kasi yung iba naman, may alam sila pero mali. Yung halimbawa, ang alam nila kapag mataas ang BP, delikado na sila. Okay? Which is mali. Kasi ang BP natin, buong araw, tumataas at bumababa, tumataas, bumababa. Depende sa oras, depende kung nasaan yung araw. So may factor pa, sinabi ng doktor ko yon. Habang tumataas yung araw, mas tumataas din yung BP mo kasi syempre, sumusunod din yung action mo, di ba? Pero kung paggabi na, bumababa na yung BP kasi patulog ka na, okay? So, ganun daw yun. Ang galing, ano? Ang galing ng science. So, anyway, alam mo, nasi-stress ako kasi gusto ko sana 3 minutes lang, 6 minutes na, 10 minutes lang to, okay? So, ano daw ang mga solusyon nun? Bibigyan ko lang kayo ng mga quick solution, pero syempre, yung detalye nun, hindi kakasya sa ganitong bilis ng video. Kailangan ng movement. No? Kailangan ng movement kasi kadalasan tayo, nagka-curl tayong gano'n. So, una, kung sa depression yan, higa ka na lang, matutulog ka na lang, hindi ka natatayo. Kasi mas masarap sa pakiramdam yan. You conserve the energy. Okay? You conserve the energy. May rason yun kung bakit mo kinoconserve yung energy. No? Explain ko na lang sa susunod. So, kailangan mag-exercise. Basically, ganun lang yun. 30, 45 minutes, kahit maglakad ka lang. Ako ang ginagawa ko daily, kaya ganito lagi itsura ko, 7,000 steps ng 45 minutes yon. Okay? 7,000 steps. Pero pwede rin yun the whole day. Basta the idea is you start, you move, no? Nakatulong. Sinasabi daw ngayon na ang exercise ay parang antidepressant na drugs. Okay? So pangalawa, kailangan mag-isip tayo ng solusyon. Halimbawa, kung may utang ka, kailangan gawan natin ng solusyon yon kahit pa konti-konti. Kung ang utang mo ay halimbawa 1,000, magbayad ka muna ng 100 pesos. Yung pagbabayad mo ng 100 pesos, nakakasarap na ng feeling yon kasi alam ng utak mo na nagkakaroon ka na ng solusyon hanggang sa bayaran mo yung 1,000 pesos mo. Pangatlo is, pakinggan mo yung biological need ng katawan mo. Baka naman talagang pagod ka lang, then kailangan mo magpahinga. Or baka naman gutom ka, kailangan mong kumain. O kung nauuhaw ka, baka nga, ang problema, dehydrated ka na, lumalabas yung simptomas na yun sa katawan. Example, gutom. Ang gutom, pag gutom na gutom ka, nakakahilo, nakakasakit ng ulo, even yung water. So, importante, again, yung exercise. Tumayo ka if you feel depressed, mas kailangan mo siyang i-exercise. Huwag kang tamarin kasi makakatulong yon. Pangalawa, mag-isip ng solusyon sa problema. Kahit mag-umpisa ka lang sa maliit. Yun yung magandang sample ko sa utang. Okay? Kung halimbawa namatayan ka, kung namatayan ka, talagang kailangan mong malungkot. So tatanggapin mo rin yon na it's a phase, na ang solusyon doon is time and also community. Paikutan mo yung sarili mo ng loved one. No? Kailangan mo ng support system doon. So kailangan talaga may solusyon. No? Kailangan pag-isipan. Hindi pwedeng hayaan mo lang na sige, made-depress na lang ako na you're not thinking. And the third one is, listen to your body. Baka kailangan mo lang magpahinga. Baka kailangan mo kumain. Baka kailangan mong uminom ng tubig. Baka kailangan mong tumawa, mag-relax, manood ng sine, magpamasahe. Baka yun po ang mga kailangan ng katawan. Very quick lang, so maraming salamat. Kailangan po diagnose ng doktor ho, ha. Huwag magsa-self-diagnose. Huwag gamitin itong video na ito para mag-self-diagnose. Dapat sa doktor. Kung gusto niyo akong kusapin, nasabi ko na kanina. So maraming salamat and please share the video. Ngayon, kinakarir ko na siya halos every day or every other day I do videos to help people, lalo na yung mga walang pera.
Okay? Kasi mahal talaga naman ang mga therapy. Bye!